Iniimbestigahan sa ombudsman ang presidente ng Manila SK Federation matapos ang kanilang umanong leadership training sa Thailand. Una na itong binatikos ng publiko dahil kuha sa larawan ang kanilang pagbisita sa ilang tourist spots. Narito ang exclusive agenda report ni Joan Manalo. Humaharap sa isang reklamo ang Manila Sangguniang Kabataan Federation at ang pangulo nitong si Juliana Ray Ibay. Ilang buwan matapos maganap ang naging kontrobersyal na SK activity nila sa Bangkok, Thailand. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng reklamong inihain sa Office of the Ombudsman noong October 27, kung saan pinaiimbestigahan ang umano'y technical malversation at graft violation na isinagawa ni Ibay at ng Manila SK. Sa 31-page na reklamong inihain ng isang anonymous complainant, nakasaad na pinilit umano ni Ibay na nakaupo rin bilang ex-official city councilor ng Maynila ang bawat SK chairman na magbigay ng pondo para sa isang overseas seminar. Otomatiko raw na binawas ang pondo para sa Thailand activity mula sa SK funds ng bawat barangay sa Maynila at ginamit ito para sa flight, hotel at allowance ng mga nakilahok. 667 sa 896 na SK leaders ang nakilahok sa aktibidad at ang gasto sa bawat isa ay nagkakahalaga raw ng 44,000 pesos. 39.4 million pesos worth of public funds naman daw ang kinolekta para gamiting panggasto sa nasabing seminar at nakatanggap ng 6,000 pesos na daily allowance ang bawat isang nakilahok dito. Dagdag pa ng complainant, hindi dumaan sa tamang bidding process ang nasabing aktibidad at wala rin PhilJobs accreditation ang travel agency na kinontrata para sa event. Nakasaad din sa reklamo na konektado umano sa nakontratang travel agency ang panganay na kapatid ni Ibay base sa kwento ng SK members na di sumali sa seminar. Pinili ng complainant na manatiling anonymous due to concerns of potential retaliation at para manatiling ligtas. Noong Setyembre, umani ng batikos ang ngayoy deleted ng post ng Manila SK Federation kung saan ang makikitang nasa Bangkok, Thailand ang mga miyembro nito. Nagsagawa raw sila ng capacity building at benchmarking activities sa Thailand bilang bahagi ng leadership training na naaayon naman daw sa batas. Depensa rin nila, bagamat voluntary ang pakikilahok sa nasabing programa, explicitly required daw sa ilalim ng SK Reform Act ang pagsasagawa ng mga ganitong klaseng aktibidad. Sinusubukan pang kunin ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Ibay kaugnay sa isinampang reklamo sa ombudsman pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.